Magandang araw sa lahat. Muli, ako po si Binibining Marcelino at ngayon ay tatalakayin natin ang mga dula sa pang-araw-araw. Handa na po ba silang matuto sa panibagong aralin? Kung gayon, ay simulan na po natin. Noong panahon ng Amerikano ay sumibong ang sarswela. Ano nga ba ang sarswela? Ang sarswela ay isang anyo ng dulang musika na unang umunlad sa Espanya noong ika-17 siglo. Binubuo ito ng mga pagsasalaysay na sinasamahan ng mga sayaw at tugtugin at may paksang mitolohikal at kabayanihan. Hinango ang sarswela sa opera ng Italia. Ito ay patula at pasalitang dialogo ang ginagamit at nilalagyan ng komposisyon na maaaring awitin bilang bahagi ng pagtatanghal. Ito ay dinala sa Pilipinas ni Andrew Cubero noong 1880 at namulaklak ang sarswela noong panahon ng Amerikano. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang Teatro Fernandez. Ang Teatro Fernandez ay ang unang grupo ng mga Pilipinong sarswelista sa Pilipinas. Ang Teatro Fernandez ay isa sa mga unang grupo ng mga Pilipinong sarswelista sa Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1920s at naging kilala sa pagtatanghal ng mga sarswela o operatang Pilipino. Ang mga pangunahing katangian at kontribusyon ng Teatro Fernandez ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagtatanghal ng mga sarswelang Pilipino. Ang grupo ay nagtatanghal ng mga sarswelang orihinal na isinulat at binuo ng mga Pilipinong manunulat at kompositor. Ito ay nagbigay daan sa pagsulong at pagpapalaganap ng sarswelang Pilipino. Ang pagtataguyod ng Pilipinong kultura at tradisyon. Ang mga sarswelang itinatanghal ng grupo ay naglalaman ng mga elemento ng Pilipinong kultura, tradisyon at kasaysayan. Ito ay nakatulong sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa Pilipinong identidad. At isa rin ay ang pagbibigay daan sa mga Pilipinong aktor at artista. Ang Teatro Fernandez ay nagbigay ng oportunidad at plataporma sa mga Pilipinong aktor, musikero at iba pang artistang makapagtanghal ng mga sarswelang Pilipino. Ngayon ay dumako naman tayo kay Alejandro Cubero at Elisea Raguer. Sino nga ba ang mga ito? Ang Teatro Fernandez ay itinatag ng mga sarswelista na sina Alejandro Cubero at Elisea Raguer. Ito ay isa sa mga unang grupo ng mga Pilipinong sarswelista na nagtatanghal ng mga sarswelang Pilipino. Ang mga pangunahing punto na maaring idagdag sa kanila o kila Alejandro Cubero at Elisea Raguer ay ang mga pangunahing tagapagtatag at pinuno ng Teatro Fernandez. Ang grupo ay naging instrumental sa pagsulong at pagpapalaganap ng sarswelang Pilipino sa bansa sa pamamagitan ng kanilang mga produksyon. Ang Teatro Fernandez ay naging modelo at inspirasyon para sa mga susunod na grupo ng mga Pilipinong sarswelista. Ngayon ay kilalanin naman natin kung sino nga ba si Severino Reyes. Si Severino Reyes ay mas kilala bilang Lola Basyang. Itinuturing ama ng sarswelang Tagalog. Siya ay mahusay na direktor at manunulat ng dula. Si Severino Reyes ay isa sa mga pangunahing kontribustor at tagapagtatag ng sarswelang Pilipino. Si Severino Reyes ay isang Pilipinong manunulat, direktor at producer ng mga sarswela sa ika-19 at ika-20 na siglo. Itinuturing siyang ama ng sarswelang Pilipino dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagsulong at pagpapalaganap ng sarswelang Pilipino. Siya ang nagtatag ng Teatro Zorilla, isa sa mga unang teatro sa Pilipinas na nagtatanghal ng mga sarswelang Pilipino. Siya ang may agda ng maraming kilalang sarswelang Pilipino tulad ng Walang Sugat, Tanda, Binata at Paru-Paro, at mga Ibong Mandaragit. Ang kanyang mga sarswela ay naglalaman ng mga elemento ng Pilipinong kultura, tradisyon at kasaysayan
na nakatulong sa pagpapalaganap ng Pilipinong identidad. Ngayon ay kilalanin naman natin kung sino nga ba si Atang de la Rama. Sa taglay nitong kagandahan at galing sa pagtatanghal, ay binansagan siyang reyna ng Zarzuela sa Pilipinas. Si Atang de la Rama ay isa sa mga pangunahing aktres at zarzuelista sa Pilipinas noong ika-20 siglo. Siya ay tinuturing na reyna ng Zarzuela dahil sa kanyang malaking kontribusyon at impluwensya sa zarzuelang Filipino. Siya ay nagsimula bilang isang aktres sa Teatro Zorilla, isa sa mga unang teatro sa Pilipinas na nagtatanghal ng mga zarzuelang Pilipino. Siya ay naging isa sa mga pangunahing aktres at zarzuelista sa Teatro Fernandez. Siya ay nagtatanghal ng mga pangunahing papel sa maraming kilalang zarzuelang Pilipino tulad ng Walang Sugat, Tanda, Binata at Paru-Paro at Mga Ibong Mandaragit na gawa ni Severino Reyes. Ngayon ay alamin naman natin kung anong ibig sabihin ng La Independencia. Ito ay isang melodrama noong 1906 na isinulat ni Pantaleon Lopez. Ang La Independencia ay isang kilalang zarzuelang Pilipino na isinulat ni Pantaleon Lopez noong ika-19 na siglo. Ito ang mga unang zarzuelang Pilipino na naglalaman ng mga tema at elemento ng Pilipinong kasaysayan at pagkikibaka para sa kalayaan. Ang zarzuelang ito ay naglalahat ng kwento ng paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa Kastila at ang pagsulong ng Pilipinas patungo sa kalayaan at independensya. Ang La Independencia ay itinuturing na isa sa mga pangunahing kontribusyon ni Pantaleon Lopez sa pagsulong at pagpapalaganap ng zarzuelang Pilipino. Ang zarzuelang ito ay nagbigay daan sa pagpapalaganap ng Pilipinong identidad at pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ngayon ay alamin naman natin kung ano nga ba ang La Alianza Soñada. Ito ay isang operata noong 1902 na nilapatan ng musika nila Diaz-Lao Bonus. Ito ay sinulat ni Pedro Paterno, isang mandudula, abogado at musikero. Ang La Alianza Soñada ay isang kilalang zarzuelang Pilipino na isinulat nga ni Pedro Paterno noong ika-19 na siglo. Ito ay isa sa mga unang zarzuelang Pilipino na naglalaman ng mga tema at elemento ng Pilipinong kasaysayan at pagkikibaka para sa kalayaan. Ang zarzuelang ito ay naglalahat ng kwento ng pagkakaisa at pagkikibaka ng mga Pilipino laban sa Kastila at ang pangarap ng mga Pilipino para sa isang malaya at independensyang bansa. Ngayon ay dadako tayo sa zarzuelang Hindi Ako Patay. Ito ay isang dulang nagpapahayag ng damdaming Pilipino na may kinalaman sa sabayang paghihimagsik ng Pilipino at Amerikano laban sa mga Espanyol na isinulat ni Juan Cruz Matapang. Ngayon ay dumako tayo sa zarzuelang Ang Pag-ibig sa Lupang Tinubuan. Ito ay isang zarzuela na isinulat ni Pascual H. Poblete na siyang nagtatag ng La Oceana Espanyol. Ang Pag-ibig sa Lupang Tinubuan ay isang kilalang zarzuelang Pilipino na isinulat nga ni Pascual H. Poblete noong ika-19 na siglo. Ito ay isa sa mga unang zarzuelang Pilipino na naglalaman ng mga tema at elemento ng pagmamahal at paggalang sa Pilipinas at Pilipinong kultura. Ang zarzuelang ito ay naglalahat ng kwento ng isang Pilipinong individual na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at paninindigan para sa kanyang bansa at lupa. Ngayon ay dumako naman tayo sa panahon ng Hapon. Ang mga dula sa panahon ng Hapon, noong panahon ng Hapones, ang karaniwang mga dula ay mga katatawanan. Layunin nitong makalimutan pansamantala ang kalungkutan ng mga manonood. Isa sa mga dula sa panahon ng Hapon ay ang Sa Pula sa Puti.
Ito ay sinulat ni Francisco Sog Rodrigo tungkol sa isang karaniwang mag-asawa na ang lalaki ay nalulong sa sabong na siyang nagpapahirap sa buhay nilang mag-asawa. Ito ay isang melodrama. Ang dulang sa Pula sa Puti ni Francisco Sog Rodrigo ay isang klasikong Pilipinong dulang na naglalarawan ng mga issue at problema sa lipunan noong panahon ng martial law sa Pilipinas. Sa panahon ng Hapon ay may dalawang uri ng dula. Ito ang legitimate. Ang legitimate ay binubuo ito ng mga dulang sumusunod sa kumbensyon ng pagsusulat at pagtatanghal. At ang illegitimate naman, ito ay kilala sa tawag na stage show na kombinasyon ng mga pagpapatawa, musika, sayaw at dula show. Yan lamang po at maraming salamat. Naway may natutunan sila sa ating talakayan para sa araw na ito.